Kamusta? Heto na naman muli ang Cloudbee Movie Recap na maghahatid sa inyo ng magandang pelikula. Tungkol ito sa grupong magnanakaw na nagbago para mabago ang tingin ng mga tao sa kanila. Ang title ng pelikula ay ang The Bad Guys na ipinalabas nagtaong 2022. Bago tayo magsimula ay i-like at mag-subscribe sa ating channel. Halina't simulan na natin. Sa Los Angeles ang isa sa mga lugar kung saan magkasamang namumuhay ang mga tao at mga hayop, at may isang grupong pinakasikat sa pagnanakaw, at ang tawag sa kanilang grupo ay The Bad Guys. Si Mr. Wolf ang pinakamatalinong magnanakaw at ang tawag sa kanya ay The Gang Getaway Driver at siyang leader nila. At ang mga kasama niya ay si Snake na long best friend ni Wolf, at siya ang cynical safecracking, at walang safe ang hindi niya kayang buksan. Si Tarantula naman ay isa sa magaling na expert hacker at kilala siya sa tawag na webs or mata Harry. Si Shark naman ay isang master sa pang-disguise at walang nakakapansin sa kanya. At ang huli ay si Piranha, ang maliit ngunit malakas at sa tuwing siya ay ninenervyos ay nauutot siya at ito ang nagpapatulog sa kalaban. Nang pagbukas ni Wolf ng TV ay natuwa sila dahil sila na naman ang binabalita, ngunit isang babaeng governor na si Dane Foxington ay minaliit ang grupo nila Mr. Wolf, dahil sinabi nito na mga amateur at madaling hulaan ang mga gagawin nila. At ipinalabas rin sa TV na may gaganaping pagbibigay ng award kay Professor Marmalade. Pagkatapos ay naisip ni Mr. Wolf na nakawin ang ibibigay na award kay Professor Marmalade na Golden Dolphin, ngunit nagdadalawang isip si Snake dahil wala pang nakakapagnakaw ng Golden Dolphin at lahat ng mga nagtangkang nakawin nito ay nahuhuli, at hindi rin nagtagal ay napapayag rin ni Wolf si Snake. Bumuo ng plano si Wolf kung ano ang mga gagawin nila. Kinagabihan ay nag-disguise papunta sa venue. Ang unang plano ay kunin ang keycard mula sa Chief of Police. Pangalawa, kailangan nila ang retinal scanner mula kay Diane. Kailangan ni Wolf na mapalapit kay Diane Foxington. Nilapitan ni Wolf si Diane at hinalikan niya ito sa kamay at palihim niyang kinuha ang singsing nito. Pinag-uusapan nila dito ang isang sculpture na inakala ni Wolf na isang tambak na basura, at pinakita ni Diane na kahit na ang isang basura ay pwede ito maging magandang art. Maya-maya ay kinuha ni Wolf ang cellphone niya at nagpa-picture kasama si Diane. Pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng venue. Dito ay sinimulan na nila ang plano. Si Snake ay pumunta sa ceiling para tagpuin sila Wolf at Piranha sa loob kung saan nakalagay ang Golden Dolphin. Si Tarantula naman ay sa security surveillance camera room para i-hack ang buong system. At si Shark naman ay nagpapanggap na isang babae. Dito naman ay inabangan ni Piranha sa banyo ang isang staff para kunin ang damit nito at magpanggap na waiter. Habang naglalakad ang Chief of Police ay kinuha ni Wolf ang keycard nito at hindi siya nakilala nito. Nang nanakawan ni Wolf ang matandang babae sa hagdan ay biglang nadulas ito at nailigtas ni Wolf dahil sa ginawa niya ay nagpasalamat ang matandang babae sa kanya. Nang narinig ni Wolf ang pagpapasalamat ng matandang babae ay namula siya at kumawag-kawag ang buntot niya. Naramdaman ni Wolf ang saya sa puso niya at gumaan ang pakiramdam niya. Nang handa na ang lahat ay sinabi ni Tarantula na gumawa ng eksena si Shark, kumuha si Shark ng alak at tinapon niya ito sa sahig at nagpanggap na manganganak na siya, tumawag siya ng doktor at mga guard para tulungan siya, at agad namang nagpunta ang dalawang guard sa kinaroroonan ni Shark. At dito nga ay nakapasok na si Wolf at Piranha sa loob. May nakita ang dalawang guard na food service na papunta sa kanila at nang pagbukas nito ay nandoon pala si Piranha at inatake sila, at madali niya lang silang napatulog. Pagkatapos ay in-enhance naman ni Tarantula ang larawan ni Diane Foxington para gamitin sa pagpasok nila sa kwarto kung nasaan ang Golden Dolphin. Nang kukunin na nila ang Golden Dolphin ay nahulog naman ang singsing. Nang makuha niya ulit ang singsing ay may lumabas na mga armas na laser gun at nakita nila ang sign na protection system para sa kanila. Hindi nila inaasahan na may mga armas na lalabas doon. Ginawa ng paraan ni Tarantula ang mga armas na iyon, humingi siya ng ilang minuto para i-hack ang system para mapahinto niya ito. Ngunit nauubusan na sila ng oras dahil tinawag na si Professor Marmalade para ibigay ang award sa kanya. Nagpanik na sila at sinasabihan nila si Tarantula na bilisan na dahil magbubukas na ang screen at makikita na sila. At may dumating pang isang problema, si Chief of Police ay binubuksan na ang pinto sa surveillance camera system room. At buti na lang ay nag-beast mode na si Tarantula at unti-unti na niyang mapapahinto ang mga armas,
ngunit si Piranha ay sumasakit na ang tiyan nang hindi na niya mapigilan ay inutot na niya. Mabilis na kumalat ang utot niya at papunta ito sa kwarto kung nasaan si Tarantula. Nang makarating ang utot ni Piranha ay nagpigil si Tarantula ng paghinga, sa sobrang baho ay napaluha na siya at di nagtagal ay nawala ng malay si Tarantula. Nang hindi mabuksan ni Chief of Police ang pinto ay ginamit na niya ang susi para buksan ito. Unti-unti nang nagbubukas ang screen at malapit nang makita sila, nang mabuksan na ni Chief of Police ang pinto ay nakalabas ang mabahong utot ni Piranha. Dito nga ay bumalik ang malay ni Tarantula at natapos rin ang pagpapahinto ng mga armas. Nang ibibigay na ang award na Golden Dolphin ay nawala na ito sa kinalalagyan. Nang makita ng lahat ay hindi sila makapaniwala at paano iyon nawala. Nang papaalas na ang grupo nila Wolf ay nagsalita si Professor Marmalade tungkol sa paggawa ng mabuti at kung gaano kasayang makatulong sa iba, at hindi nito mapigilan ang pagkawag-kawag ng buntot niya. Nang marinig ni Wolf ang mga sinabi ni Professor Marmalade ay napahinto siya at napangiti ito at nagkawag-kawag ang buntot niya. Nakita siya ng lalaki at sumigaw ito at biglang nagsilabasan ang mga pulis. Ibinalita na nga sa TV ang pagkakahuli sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita si Wolf na sana ay bigyan pa sila ng pagkakataon na magbago, dahil simula pa lang noon ang tingin ng mga tao sa kanila ay masasama na. Napaisip si Professor Marmalade na wag na lang silang ikulong at tutulungan niya itong magbago. Habang nasa sasakyan sila ay tinatanong ng mga kasama ni Wolf kung totoong sinabi niya na magbabago sila. Sinabi naman ni Wolf na magpapanggap lang sila na gagawa ng mabuti pero babalik din sila sa paggawa ng masama. Sinabi ng mga kasama niya napakatalino talaga ni Wolf. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni Professor Marmalade para turuan silang gumawa ng mabuti. Dito nga ay binigyan si Snake ng ice cream at tinuturuan siya na magbahagi sa kapwa niya ngunit hindi niya ito ibinahagi. Nagpanggap naman si Wolf ng isang matandang babae, ngunit hindi inalalayan ni Piranha si Wolf at nasagasaan ito ng truck. At isang pusa ang hindi makababa at kailangan na ng pusa ng tulong para siya ay makababa. Ngunit hindi nila alam kung papaano nila ito tutulungan, sinubukan ni Piranha pero ang pusa ay natakot at bumagsak sa muka ni Wolf. Nakaisip si Professor Marmalade ng iba pang paraan, ito nga ay iligtas ang mga guinea pig na pinag-aaralan ng mga scientists sa laboratory, pinagsuot sila ng costume para hindi sila makilala. At sa loob ng laboratory nagpanggap si Shark na tatay ng isang scientist at naniwala naman ito, si Snake naman ay ginawang lubid para makapasok sila. Sa pagpasok nila ay nasa sabik si Snake na makapasok sa loob at nagpunta agad ito sa lugar kung nasaan ang mga guinea pigs. At paglabas ni Snake ay nasa tiyan niya ang mga guinea pigs at gumagalaw pa. Nang makita ito nila Wolf binuhat niya si Snake at pinaikot niya ito at pinaluluwa nila ito kay Snake at aksidente nilang nabuksan ang malaking pinto, at agad na nagsilabasan ang mga guinea pigs. Nang makita ng mga tao ay nagsigawan ang mga iyon, at nakita rin nila na hawak ang mga guinea pigs at iba pa nito ay nasa bibig ni Shark at napansin rin ng mga tao ang grupong The Bad Guys. Sa ginawa nila ay nabalita na naman sila, at galit na galit si Diane sa ginawa ng mga ito. Sinabi ni Diane na dapat niyang tawagan ang Chief of Police, sinundan naman ito ni Wolf para kausapin ngunit nadismaya si Diane dahil binigyan na sila ng pagkakataon. Sinabi naman ni Wolf hindi naman naniniwala ang mga tao sa kanila dahil simula pa lang ay masama na ang kwento tungkol sa kanila. Pinaliwanagan ni Diane si Wolf gumawa siya ng mabuti hindi para sa kanila, gumawa siya ng mabuti para sa kanya. Pagsakay niya sa sasakyan ay binigyan uli sila ng isa pang pagkakataon at hindi na niya tatawagan ang Chief of Police. Habang nakaupo ay iniisip ni Wolf ang mga sinabi ni Diane sa kanya, at narinig niya ang pusa sa taas ng puno at sinubukan niyang tulungan nitong makababa. Inakyat niya ito at sinabi niya sa pusa na hindi niya ito sasaktan. Inabot niya ang kamay nung una ay nag-aalinlangan pa ito at di rin nagtagal ay lumapit ang pusa kanya. Nang makita niya na lumapit ang pusa ay natuwa siya, at dito niya naramdam ang saya sa puso niya. Pagbaba niya ay hindi makapaniwala ang kasama niya, at palihim na kinunan ng video ni Professor Marmalade si Wolf at pinakita sa kanya na unti-unti na silang nagugustuhan ng mga tao. Kinausap ni Professor Marmalade si Wolf tungkol sa mga kaibigan niya, at sinabi niya dito na kailangan mong mamili sa dalawa, maging maayos ang buhay mo o ang mga kaibigan mo. Nang papatulog na ay nag-aalala si Snake na baka magbago ang plano nila dahil napapansin niya na nagbabago na si Wolf. Kinausap niya si Wolf kung tuloy pa rin ang plano nila at sinabi nito na, tuloy pa rin dahil siya ang nakaisip nito.
Pagkatapos ay nag-viral ang video ni Wolf sa social media at ibinalita ito sa TV. At habang nasa sasakyan sila ay nagplano muli si Wolf kung paano nila nanakawin ang Golden Dolphin. Pagbaba nila ng sasakyan ay hindi nila inaasahan ang reaksyon ng mga tao sa kanila dahil hindi sila natakot bagamat sila ay natuwa nang makita sila. Sa pinuntahan nila ay nagkantahan at nagsayawan sila. Sinabi ni Diane kay Wolf na ano ang pakiramdam ng hindi takot ang mga tao sa kanya. Sinabi naman ni Wolf na masarap sa pakiramdam. Nang sila ay nasa stage ay hinihintay ng mga kasama ni Wolf na pindutin ang button, ngunit nagbago ng isip si Wolf at hindi niya ito pinindot, at siya pa ang nagbigay ng Golden Dolphin kay Professor Marmalade. At biglang namatay ang ilaw sa lugar at nawala ang meteorite sa kinalalagyan nito. At nakita nila na tinititigan sila ng masama ng mga tao at ibinintang ito sa kanila at agad silang tumakbo para tumakas. At di rin nagtagal ay nahuli rin sila at agad naman itong nabalita at sinasabi ni Wolf na nagbago na sila. Pumasok si Professor Marmalade sa sasakyan para makita sila Wolf. Nang hawakan nito ang kamay ni Wolf ay naalala nito ang matandang babae sa venue, at dito nga napagtanto na pinlano ni Professor Marmalade ang lahat para lang makuha ang meteorite. Dito ay inamin na ni Professor Marmalade na ninakaw niya ang meteorite dahil mayroon nito malakas na power source na gagamitin niya para sa plano niyang malaking pagnanakaw na hindi pa nakikita ng lahat. Ginamit niya ang grupo ni Wolf para makuha ang meteorite, dahil sila ang perpektong kasangkapan at para sa kanila ibibintang ng lahat ang pagkawala ng meteorite. Sa mga sinabi ni Professor Marmalade at pag-set up nito ay nagalit si Wolf at sinugod niya si Professor Marmalade, at nakita ito ng marami. Pinaghihinalaan na ni Diane si Professor Marmalade dahil nakikita niya kay Wolf na nagsasabi ito ng totoo. Pinuntahan ni Diane ang lugar na binigay ni Wolf sa kanya. Nang makita niya ang mga kayamanan ay naalala niya ang sinabi ni Wolf na isusuli nila lahat ang mga iyon. Dinala ang grupong The Bad Guys sa maximum security na bilangguan sa gitna ng karagatan. Habang nasa bilangguan ay nagtalo si Wolf at Snake, sinabi nito na tinatraidor sila ni Wolf at sinira nito ang lahat. Sinabi naman ni Wolf na gusto niya lang na mabago ang tingin sa kanila ng mga tao, at pagod na siya na palaging takot at tumatakbo ang mga tao sa kanila, at gusto niya lang na mapabuti ang kalagayan nila. Sa pagtatalo nila ay dumating ang misteryosong nakaitim at pinatumba niya ng madali ang mga pulis at inilagay niya ito sa selda. Nang pagtanggal nito sa takip na mukha niya, ay natulala sila dahil ito pala ay si Diane, namangha sila dahil sa galing nitong makipaglaban. At nakilala ni Wolf na si Diane pala ang kilala sa tawag na Crimson Paw, ang kilalang nagnakaw ng Zampangu Diamond ng 2 beses at ginagawa niya lang katuwaan ang pagnanakaw at hindi ito makilala at mahuli. Nang nasa pangpang na sila ay sinabi ni Diane na kailangang pigilan si Professor Marmalade at kailangan niya ng tulong nila. Agad namang sinabi ni Wolf na maasahan sila ni Diane, ngunit hindi tutulong sila Snake dahil pakiramdam ni Snake na tinaraydor sila ni Wolf. Ginamit na ni Professor Marmalade ang meteorite power source para gamitin sa mga guinea pigs at makontrol niya ang mga ito. Sa paggamit niya ay mabilis kumalat ang power source at nakontrol niya ang mga guinea pigs kahit nasa malayong lugar ang mga ito. Sa pagpasok nila sa bahay ni Diane ay namangha si Wolf nang makita niya ang mga kagamitan sa pagnanakaw at sa pakikipaglaban. Sa pag-aanalis ay nakita nila ang mga guinea pigs kung saan ito papunta at napagtanto ni Wolf na nanakawin ni Professor Marmalade ang pera sa mga charity home at ito ang magiging pinakamalaking pagnanakaw na makikita ng buong mundo. Bumuo sila ng plano para pigilan si Professor Marmalade sa pagnanakaw. At $1 billion na pera bawat truck ang papunta sa bawat charity. Sinabi ni Diane na kailangan nilang pahintuin ang pagkontrol sa mga guinea pigs, at naisip nila na nakawin ang meteorite. Nang nakabalik na sila Snake sa hideout nila ay nagulat sila dahil nawala ang mga ninakaw nila, at tanging isang piraso ng ice cream ang natira. Nakita ni Snake na umiiyak si Shark at binigay niya ang ice cream dito. Nagulat sila sa ginawa ni Snake dahil gumawa ito ng kabutihan kay Shark. Sinabi naman ni Tarantula na tingin niya na tama si Wolf baka pwede silang maging mabuti, at biglang nagkawag-kawag ang katawan ni Tarantula at pati na rin sa iba. Ngunit si Snake ay hindi pa rin tinatanggap na pati siya ay maging mabuti dahil sila ay mga masasama, at galit na galit itong umalis sa hideout nila. Nang nakarating sila Wolf at Diane sa lugar kung nasaan ang meteorite na balak nilang nakawin, dito ay agad nilang pinasok ang loob nang makita ni Wolf ang Golden Dolphin sa tabi ng meteorite at nagtaka ito na bakit nandoon ang Golden Dolphin,
At sinabi naman ni Diane na isang trap iyon, pero hindi makatiis si Wolf at hinawakan niya ito at nakuryente sila. Dito nga ay nabihag sila ni Professor Marmalade, iginapos sila ng pabaliktad. Sinabi ni Wolf na paano niya nalaman na pupunta sila, sinabi naman ni Professor Marmalade na nalaman niya sa isang kaibigan, at lumabas si Snake. Sinabi naman ni Snake kay Wolf na masakit ba na traidorin ng kaibigan. Pagkatapos ay hiniram ni Snake ang suot sa ulo ni Professor Marmalade. Nang pag-alis nila Snake ay inutusan ni Professor Marmalade ang isa niyang tauhan na si Cuddles na tapusin sina Wolf at Diane. Maya-maya ay lumabas sa butas ang utot ni Piranha at nagpigil sila ng hininga. Nang maamoy ni Cuddles ang utot ni Piranha ay nawalan nito ng malay at niligtas nila sina Wolf at Diane sa kamatayan. Dito ay masayang nagkita muli ang grupong The Bad Guys, nag-usap sila na oras ng pigilan si Professor Marmalade sa gagawin nitong pagnanakaw. Umalis sila sa lugar dala ang meteorite. Dito ay hinahabol nila ang truck na may dalang pera at ang nagdadrive nito ay ang mga guinea pigs. Sinabi ni Tarantula na kailangan nila ng magnetized cross-circuit interster para makontrol ang mga ito. At pinakita ni Diane na meron siyang hawak na kailangan ni Tarantula. Lumabas ng sasakyan si Diane gamit ang motor para ilagay ang mga magnetized cross-circuit interster. Lumabas rin si Piranha para tulungan si Diane sa paglalagay ng mga magnetized interster sa bawat truck. Nang matapos nilang mailagay ay nakontrol na ni Tarantula ang mga truck. Pagkatapos ay naidala ng mga truck ang mga pera sa bawat charity at masaya ang mga tao dahil naibalik na ang mga pera sa kanila. Dito ay binabalita na sa TV ang pagsauli ng meteorite nila Wolf at masaya sila sa ginawa nila, ngunit wala si Snake na kokompleto sana sa kasiyahan nila. Pinahinto ni Wolf ang sasakyan dahil nagdadalawang isip ito, at agad niyang pinatakbo ang sasakyan ng mabilis para habulin ang helicopter na nakasakay si Snake. Sinasabi ni Wolf na bumalik na siya sa grupo nila. Inutusan ni Professor Marmalade ang mga guinea pigs na habulin ang sasakyan nila Wolf. Sa sobrang galing ni Wolf mag-drive ay hindi ito maabutan ng mga guinea pigs. Sinabi ni Snake kay Professor Marmalade na hindi niya ito maabutan dahil magaling na driver si Wolf, at agad na inihagis ni Professor Marmalade si Snake sa helicopter. Nakakapit naman agad si Snake sa helicopter at nang aapakan na si Snake ay sinabi ni Wolf na panalo na siya, at ibibigay na niya ang meteorite kapalit si Snake. Sumang-ayon naman si Professor Marmalade, ibinaba niya ang metal claw para kunin ang meteorite, ngunit hindi nito ibinaba si Snake. Nilapitan ni Wolf ang meteorite at puputulan niya ang kadena kung hindi niya ibababa si Snake, at lalong pang pinalipad ng mataas ang helicopter. At nang makita ni Professor Marmalade na malapit na sila ay sinipa niya si Snake at nahulog ito. Nang makita ni Wolf ay agad niyang pinatakbo ang sasakyan ng mabilis para iligtas si Snake sa pagkakahulog. Nang malapit na sila kay Snake ay mabilis namang nahulog ang sasakyan nila. Dito nga ay nakita sila ni Snake at natuwa naman sila at nagkaayos na sila. At habang nahuhulog pababa ay naluluha silang masaya dahil nagsama-sama muli sila at akala nila ay mamamatay na sila. Inilabas ni Wolf ang gamit pangtakas at sinabi nito na hindi pa ito ang katapusan nila. Sa pagsabog ng sasakyan ay naglabas iyon ng malakas na hangin at natangay nito ang suot sa ulo ni Professor Marmalade at tumama ito sa LSC ng helicopter at agad nawala ang pagkontrol sa mga guinea pigs. Pagkatapos ay nakita sila Wolf ni Chief of Police at sinabi nito na hindi na sila makakatakas. Nagsalita naman si Diane na hindi sila ang kumuha ng meteorite. Nang nagpapaliwanag si Diane ay biglang sumingit si Wolf at sinabi nito na sumusuko na sila. Hindi naman makapaniwala si Chief of Police, naging proud naman si Diane sa ginawa nila Wolf. Dito naman ay nagpapanggap si Professor Marmalade na ibinabalik niya ang meteorite para makita ng mga tao na siya ang hero. Ngunit nang pagpalakpak niya ay patay sindi ang ilaw ng meteorite, at nang nilapitan ito ni Chief of Police ay nadiskubre niya na hindi iyon ang tunay na meteorite. Dito ay tumawa ng malakas si Snake, nilinlang lang pala niya si Professor Marmalade para makuha ang loob nito at nagpanggap itong makikipagtulungan, at si Snake pala ang nag-utos sa mga guinea pigs na palitan ang meteorite ng isang lampara. Sinabi ni Professor Marmalade na nasa na ang tunay na meteorite, at biglang sumabog ito dahil sa nasobrahan ito sa paggamit ng enerhiya. Natulala na lamang si Professor Marmalade sa nakita niya pagsabog ng meteorite, pagkatapos ay nang madaganan siya ay nakita sa kanya ang isang diamond na ninakaw. At ibinalita na si Professor Marmalade ay si Crimson Paw, binitbit ni Chief of Police ito at inihagis sa loob ng sasakyan. Dito naman ay masaya silang nagtatawanan sa sasakyan dahil sa ginawa nila.
Nagsimula ang pelikula 5 taon na ang nakakalipas sa Cairo. Ang mga masasamang loob ay kasalukuyang nagnanakaw sa bahay ng isang Egyptian na bilyonaryo. Ginamit ni Mr. Shark ang isang pagbabalat kayo para makalusot sa seguridad, habang sina Mr. Snake at Mr. Piranha ay gumagawa ng daanan para makapasok si Mr. Wolf, at si Mr. Tarantula ay bagong miyembro ng grupo at nagsisilbing hacker nila. Pagkatapos makapasok ng buong grupo sa mansyon, sinabi ni Wolf na ang tunay na layunin ng kanilang operasyon ay nakawin ang kotse ng bilyonaryo. Nang makatakbo sila gamit ang kotse, hinabol sila ng mga pulis sa isang mabilisang habulan. Ngunit napahanga ang lahat sa galing ni Wolf sa pagmamaneho, dahil naliligaw niya ang mga pulis sa ibang direksyon. Akala nila ay tapos na sila ng barikadahan ng mga pulis ang daanan sa tulay, pero nakahanap ng paraan si Tarantula na gamitin ang rampa upang makatakas. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Ginoong Wolf ng isang sirang kotse papunta sa isang job interview habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa daan. Binigyan tayo ni Wolf ng maikling recap sa mga nangyari, mula sa pagiging masasamang loob, naging mabubuting tao sila. Naging bayani pa sila ng lungsod matapos talunin ang kontrabidang si Marmalade. Pumunta si Wolf upang mag-apply ng trabaho sa bangko, ngunit naging awkward ang lahat nang sabihin sa kanya na 3 beses na niyang ninakawan ang bangkong iyon noong masama pa siya. Simula nang magbago sila, hindi naging madali ang buhay para sa grupo. Nag-apply din ang iba sa trabaho, pero tinanggihan sila ng lahat dahil sa kanilang kriminal na nakaraan. Pinalala pa ng sitwasyon ang paglitaw ng isang misteryosong magnanakaw na kilala bilang Phantom Bandit, na nagnanakaw ng mga artipakto at gumagamit ng parehong estilo ng mga dating bad guys, tulad ng confetti bomb pagkatapos ng isang nakawan. Nagpunta si Wolf kay Diane para mag-training. Kahit na nanatiling malandi at may kilig ang kanilang relasyon, sinusubukan nilang maging profesional at manatiling magkaibigan. Ibinuhos ni Wolf kay Diane ang kanyang pagkadismaya sa pagsubok na maging mabuti. Pinayuhan siya ni Diane na huwag mawalan ng pag-asa, gusto ng mga tao na magtiwala sa kanya, pero kailangan niyang bigyan sila ng dahilan para gawin ito. Agad na nagtungo si Wolf sa himpilan ng pulisya upang kausapin si Misty Loggins, na ngayon na-promote bilang commissioner. Galit na galit si Loggins nang makita siya, ngunit sinabi ni Wolf na gusto lang niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa Phantom Bandit, dahil pinaghihinalaan na rin ni Loggins na sila ang nasa likod ng mga krimen. Tinawag ni Wolf sina Shark, Piranha, at Tarantula upang magbigay ng opinyon tungkol sa mga nakawan. Dinaglaon, napagtanto ni Wolf na hindi basta artipakto lang ang ninanakaw, kundi ang pagkakapareho ng mga ito, lahat ay gawa sa isang bihirang metal na tinatawag na megaponite. Alam na nila ngayon kung ano ang hinahabol ng magnanakaw, at alam na rin nila kung saan ito susunod na titira, ang sinturon ng kampyon sa wrestling na tinatawag na sinturon ng Guadalamo. Habang nasa daan, biglang nagsimulang maghinala si Wolf kay Snake bilang Phantom Bandit dahil hindi na ito sama-sama sa kanila tulad ng dati, at tumutugma ang schedule nito sa mga nakaraang nakawan. Nagpasya silang harangin si Snake bago maunahan ng mga pulis. Nakita nilang papasok si Snake sa arena, kaya agad nila itong sinundan. Inakusahan nila siya na may itinatago. Umamin si Snake na may itinatago nga siya, pero ito ay ang kanyang bagong relasyon sa isang uwak na nagngangalang Susan. Natawa ang grupo sa kanyang revelasyon, hanggang sa mapansin nila ang isang baboy na lukador na tila siya ang tunay na Phantom Bandit na lalaban para sa sinturon. Nauwi ang bad guys bilang mga kalahok sa wrestling match, suot ang magkakaparehong costume sina Shark at Piranha. Lumalabas na ang Phantom Bandit ay ang baboy nga, na isang crime nerd na nagngangalang Pigtail. Ngunit nang susubukan ni Wolf na ilantad siya, binalot nito ang sinturon kay Piranha, na nagdulot ng pagkakaakala ni Commissioner Loggins at ng buong madla na sila'y nagnanakaw. Hinabol sila ng mga tao palabas ng arena. Sa isang dead end, nasukol sila ng mga pulis, pero dumating si Susan sakay ng hotdog truck at iniligtas sila. Tumakas sila mula sa galit na mob, ngunit ngayon, pinalalabas ng pulisya na sila ay wanted criminals muli. Habang nasa daan, ikinwento ni Snake kung paano sila nagkakilala ni Susan. Tinawagan ni Wolf si Diane upang sabihin na pinaparatangan silang mali. Kahit si Diane ay gobernador na, wala siyang magawa kung walang ebidensya. Sinabi ni Wolf na may kinalaman ito sa megaponite. Binalaan ni Diane si Wolf na huwag basta magtiwala habang inaayos niya ang clue.
Pagkatapos ng tawag, sinuot ni Diane ang kanyang suit at ipinakitang pupunta siya kay Marmalade. Balik kay Wolf, dinala niya ang balita sa grupo na tutulong si Diane sa paglilinis ng kanilang pangalan, ngunit nadatnan niyang walang malay ang kanyang mga kasama. Binaril din siya ni Susan at nawalan ng malay. Nagising si Wolf at ang kanyang grupo na nakatali sa isang hideout. Hinarap sila ng isang magnanakaw na nagngangalang Kitty Cat, na leader ng mga Phantom Bandits kasama sina Susan at Pigtail. Fans daw sila ng bad guys at gusto silang isama sa isang malaking plano. Tumanggi si Wolf, sinabing mabubuting tao na sila. Ngunit ipinakita ni Kitty ang isang video na maglalantad ng nakaraan ni Diane bilang kilabot na magnanakaw na si Crimson Paw, na maaaring sumire sa kanyang karera bilang gobernador. Nagbanta si Kitty Cat na i-upload ang video kung hindi sila tutulong. Dahil dito, napilitang pumayag ang grupo para sa kapakanan ni Diane. Lalo pang humanga si Snake kay Susan matapos malaman na pinaikot siya nito. Samantala, nagtungo si Diane sa kulungan kung saan nakakulong si Marmalade matapos siyang akusahan bilang si Crimson Paw. Kapansin-pansin na mas malaki na ang katawan ni Marmalade at may muscle na siya sa buong katawan. Nag-alok siya kay Diane ng impormasyon kapalit ng isang laro ng Connect 4. Sa unang bahagi ng plano, inutusan ni Kitty ang bad guys na nakawin ang isang remote control na relo mula sa isang bilyonaryong si Jeremiah Moon. Layunin ni Kitty, Susan, at Pigtail na gamitin ang relo upang kontrolin ang isang Moon X rocket na ilulunsad ng kumpanya ni Moon. Palihim na pumasok ang grupo sa kasal ni Moon kung saan si Wolf ang umarte bilang isang mayamang bisita upang makuha ang atensyon ni Moon at mahanap ang relo. Halos magtagumpay ang plano, ngunit dumating ang Egyptian na bilyonaryo mula sa unang eksena, at natakot si Wolf na baka makilala siya nito. Galit na galit si Kitty nang hindi nakuha ni Wolf ang relo, ngunit sanay si Wolf sa pag-i-improvise. Sa gitna ng kasal, dumating si Sharp bilang tagapagkasal, habang si Wolf naman ay nakadamit bilang nobya. Magsasalita na sana ang bilyonaryo upang ibunyag na si Wolf iyon, pero sa likod ng lahat, napaalis na ng bad guys ang bilyonaryo at napalitan na siya ng totoong nobya na aksidenteng na-tranquilize. Nang makuha na ni Wolf ang relo, ipinaliwanag niya kay Kitty na sadyang distraction ang lahat, si Piranha at Tarantula ang nagpakilos sa bilyonaryo para walang makapansin na ninanakaw na niya ang relo. Samantala sa kulungan, ipinaliwanag ni Marmalade kay Diane na ang Megaponite ay parang magnet, kaya nitong akitin ang mahahalagang metal gaya ng ginto. Natuklasan ni Diane na ang layunin ng magnanakaw ay gamitin ang Megaponite upang magnakaw ng ginto mula sa buong mundo. Paglabas niya, sinabi ni Marmalade na may isa pang taong nagtanong sa kanya tungkol sa Megaponite. Nang silipin ni Diane ang security footage, nakita niya na si Kitty pala ang huling bumisita kay Marmalade. Habang naghahanda na umalis sina Wolf at ang kanyang grupo matapos makuha ang USB drive na naglalaman ng video ni Diane mula kay Kitty, tinanong siya ni Kitty kung talagang naniniwala siyang tama ang naging desisyon nila na maging mabubuti. Ayon kay Kitty, ramdam niya na namimiss pa rin ni Wolf ang buhay kriminal. Pagbalik ni Wolf sa van, bit-bit ang confession video ni Kitty bilang ebidensya, pinapaisip siya ng sinabi ni Kitty tungkol sa pagiging mabuti nila. Ngunit bago sila makaalis, natuklasan nilang sinira na ni Kitty, Susan, at Pigtail ang makina ng kanilang van. Nakapto ang grupo gamit ang gintong posos. Ipinakita ni Kitty ang kakayahan ng Megaponite, isa itong magnet na nakakaakit ng ginto. Layunin nila na gamitin ang Common X rocket upang kunin ang buong supply ng ginto sa mundo. In-upload ni Kitty ang video ni Diane, pero binigyan si Wolf ng remote na maaaring panatilihin silang nakakabit sa Megaponite. Kung palalayain sila, tuloy ang pag-upload ng video. Tumawag din si Susan kay Commissioner Loggins upang ibunyag ang kinaroroonan ni Wolf. Pagkaalis ng kriminal na grupo, nagsikap sina Wolf at ang kanyang grupo na makalaya at pigilan ang pag-upload ng video. Ngunit hindi nahak ni Tarantula ang system, at nabigo si Wolf na sirain ang laptop. Kumalat agad ang video at nalantad ang nakaraan ni Diane sa buong mundo. Hinarap ni Diane sina Kitty, Susan, at Pigtail habang naghahanda na silang sumakay sa rocket. Ginamit ni Diane ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang pabagsakin sina Susan at Pigtail. Pero nang tingnan niya ang kanyang cellphone, nakita niyang nag-viral ang video at maraming tao ang nadismaya sa kanya, habang si Marmalade ay pinawalang sala at pinalaya mula sa kulungan.
Ngunit kahit na tranquilize, nagawa pa rin ni Diane na sumakay sa rocket bago ito lumipad. Naaresto sina Wolf at ang kanyang grupo. Sinubukan nilang ipaliwanag kay Commissioner Loggins na sila ay inosente at biktima ng paninira, pero ayaw silang paniwalaan. Habang papunta sa estasyon, nagbago ng isip si Loggins, napalapit na rin siya sa grupo. Pinilit nila siyang dalhin sila sa rocket bago ito tuluyang lumipad. Gumamit si Commissioner Loggins ng chopper upang itaas sila sa ere at makatalon papasok sa rocket. Habang inilalagay ni Kitty ang mga megaponite sa dulo ng rocket upang simulan ang pang-akit ng ginto sa buong mundo, nagsimula na ang operasyon ng bad guys, si Wolf ang humabol sa relo, sina Snake at Piranha ay nagkontrol ng shuttle, habang sina Shark at Tarantula ang nag-hack ng system. Nagkaproblema ng matakot si Piranha at napuno ng utot ang spacesuit nila ni Snake. Nakita ito ni Kitty, Susan, at Pigtail. Nagsimulang mag-alala sina Susan at Pigtail sa kalagayan ng grupo, ngunit nagalit si Kitty at ayaw niyang masira ang kanilang plano. Dahil dito, tinalikuran na siya ni Susan at Pigtail. Hinarap ni Wolf si Kitty sa kanyang pod at naglaban sila. Nakuha niya ang relo, ginamit ang remote at, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ibinangga nila ang rocket shuttle sa magnet, sinira ang megaponite, at ibinalik ang lahat ng ginto sa mundo. Dumating si Diane at tinulungan si Wolf na pabagsakin si Kitty sa electrical panel. Matapos nito, naghalikan sila sa unang pagkakataon. Sumama si Diane kina Wolf, Snake, Shark, Tarantula, Piranha, Susan, at Pigtail habang bumabagsak ang kanilang istasyon pabalik sa Earth. Isinagawa ang isang funeral dahil akala ng lahat ay patay na ang bad guys. Ngunit ang totoo, tinulungan sila ni Loggins na ay fake ang kanilang kamatayan. Naaresto si Kitty, habang sina Susan at Pigtail ay binigyan ng community service dahil tumulong sila. Ipinakilala ni Commissioner Loggins ang grupo sa 2 tauhan ng isang international agency. Gusto nilang kunin ang bad guys para sa mga susunod na misyon. Nagsuot ng bagong uniforme sina Wolf, Diane, at ang kanilang mga kaibigan. Ang bad guys ay opisyal ng naging mga secret agents. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.